It's all welcome, no? Ang ating special guest. Kasi itong special guest natin, hindi lang siya new blood, no? Ng mga, kaya nga nasabi ng nag-comment, crime beat reporter. Kumbaga mga new blood to ng mga journal, na kahit saang may mga balita, nandoon siya. Nakikita ko masigasig siya sa kanyang ginagawa. At the same time, actor din to. Tinaguri ang batang action star. Let's all welcome the one and only Jay Martin. Jay Martin, welcome sa Jigo Live. Maganda gabi sa iyo. Grabe, Jay Martin, parang nasa crew cab ka pa. Parang may sabak kayo ngayon Oo, galing pa ako ng Paranaque. Talagang syempre, itong sasakyan natin, opisina na natin eh. Grabe oo. So Jay, bagong lahat, ayoko magtampo yung mga fans mo. Na-share mo na ba to sa mga page mo, itong live natin, para mapanood nila? Oo, naka-share na. Ayun. All jigs, naka-share na. Thank you. Talagang marami nag-aabang nitong itong programa ng Jigo Live. Okay. So Jay, no, grabe. Nakakatuwa yung nangyayari sa iyong career, no, kasi isa ka sa mga kumbaga new blood, no, na mga crime beat reporters, kung saan yung mga delikado nandun ka, sumusuong ka. Pero bago natin pag-usapan yan, syempre, ikaw din ay aktor, di ba? Isa ka sa mga malulupit na batang action star na kumbaga kayang-kaya yung mga stunts at kung ano-ano pa gumagawa ng mga sarili niyang stunts, action scene and whatsoever. So professional ka sa lagay na yon. So pag-usapan natin way back then yung pagsisimula mo, Jay Martin, no? Nung bata ka, ano ba ang mga impluwensya mo? Yung pagbabalita o sa pagiging action star? Alin doon yung para meron kang background nung bata ka? Totally, tol. Actor talaga. Talagang may dugo na kaming artista. Sa lolo ko pa talaga eh. So, ako na siguro yung nagmana dun sa, kasi wala na naglakas loob na sa kamag-anak ko na pumasok sa industriya ng showbiz. So ako lang yung naglakas loob. Bakit mo naisip subukan na Jay? Kasi kumbaga medyo mahirap din ito kahit sabihin natin may kamag-anak tayo o nasa dugo natin. Bakit mo siya nagustuhan o bakit mo siya tinangkang pasukin? Totally, tol. Hindi rin ako makapaniwala na nangyari sa akin kasi ang tadhana ang gumawa ng paraan. So binigyan ako ng project noon kasi wala pa rin akong alam. Bata pa ako noon. Nasa 10 years old siguro ako noon. Pumasok ako sa showbiz. So halos wala talagang kaalam-alam noon. Naisasama lang din ako. So nabigyan tayo ng pagkakataon. Yung nabigyan ako ng pagkakataon, doon ko na-realize na kaya ko pala. Kaya ko pala yung ganitong gawain hanggang tinuloy-tuloy ko. Minahal ko na yung ginagawa ko, passion ko na kumbaga. Ayun, di ba? So, unti-unti, papaano mo siya nagawa? Like for example, nagsimula ka ng bata ka, sinasama ka lang sa mga shooting. Paano ka unti-unti na, kumbaga, nasali sa circle ng mga stuntman, napabilang sa action? Paano mo nagawa to, Jay? Bali totally kasi itong binigyan ako ng project nung nagsimula kasi nakitaan ako ng potential daw. And then yung kumbaga inirefer ako, nirekomenda ako sa iba't ibang project na eto bigyan mo to ng pagkakataon si Jay para may potential. Doon lang ako umiikot sa anong yun eh. Kumbaga natuwa ako na nabigyan ako pagkakataon na sa mga project. Kumbaga hindi ko rin na-realize na mapapasok ako sa ganitong mundo. Yun yung point ko. Ayun, di ba? Yung mga pangmalakasan dyan, Jay, na parang dating nung pumasok ka na, syempre, pinag-igihan mo na lang, di ba? Parang gano'n. Oo. So, nung pumasok ka na, nung binigyan ka na ng break, ano yung mga di mo malilimutang mga first time na nangyari sa'yo na yun yung naging dahilan kaya hanggang ngayon nandiyan ka pa rin? Limutan sa ginagawa ko, yung kasi binigay sa akin to ni God, and then ito kasi yan eh. So kung saan ka magaling, hindi kasi ako nag-aaral na kung saan ako magaling, inaaral ko kung saan ako mahina. Yun ako eh. So dumating ako sa punto na minahal ko yung ginagawa ko, and then grab to opportunity ko na dumating, pinahalagaan ko. Kasi motto ko rin naman na bawat oras mahalaga, hindi na natin may babalik yung kahapon. Tama. Oo, so wala ka dapat sayangin, no? Sa madaling sabi, oo. So Jay, yun na nga, no? Pag-usapan natin yung mga di mo malilimutang let's say stunts na nagawa, kasi nakikita kita dito kahit madumihan yung jacket mo, gumulong ka sa tubig, lumangoy ka, maarawan, game na game ka, hindi kita nakikitaan na napagod ka, kahit tumutulo pa yung mga pawis mo sa buhok, game na game ka dito. Ano yung mga hindi mo malilimutang nagawa mo na parang grabe, hanggang ngayon namamangha ka?
sa pag-stand naman sa fight scene, pagdating naman sa fight kasi hindi natin aasahan na lahat talaga by the number. Dapat alam mo yung syempre merong biglaan diyan, may pasayad kung tawagin na talagang totohanin para totoo yung arte. Kailangan namin yun bilang stunt, bilang artista. Kailangan mo mai-provide yung natural na pag-arte. Tama. Pero hindi ka nangangamba, like for example, baka mamaya mapuruhan ka o let's say madulas ka. Yung mga ganung hindi natin may iwasan na mga aksidente sa paggawa ng action. Talagang ito parang nakikita ko dumadami pa yung ginagawa mong ganito. Hindi ko na naiisip yung ganun. Ang iniisip ko kasi sa paggawa ko ng obra, importante yung mapaganda. Yun yung lagi nasa utak ko na dapat matapos ko to ngayong araw na maayos, na wala akong negative na pinapasok sa isip ko. Yun yung talagang nasa mindset ko. Wow, 'di ba? So Jay, ito no, yung connection, paano lumawak ang connection mo sa showbiz? Kasi kahit sa ang event nakikita kita doon. Like for example, ako, nagkaroon ako ng movie no kay kay Direk Ray Andulay. Wala ako doon, pero ikaw nandoon. Alam mong may movie ako Parang dating niloloki ko lang. Pero oy, pre, nagpunta kami, ba't wala ka? Paano lumawak yung connection mo ng ganun, Jay? Napaka small world ng lahat sa'yo. Oo. Ako kasi, Tol Jigs, palakaibigan talaga ako, mapababae, mapalalaki. Talagang pinakikisamahan ko yan na wala sa akin bad shot dyan. Okay sa akin lahat. Kumbaga, bawat tao naman sa akin pinahalagaan ko. Ganun na naman talaga. Kaya lumawak ang connection, marami kang kilala, nare-refer ka. Parang ganun yung naging nangyari. Tsaka na-discover ko marami akong mag-anak sa showbiz kasi napakaliit lang ng industriya Talagang magkakaroon ka, madidiscover mo na, kamag-anak pala kita. Yun, doon ko nakita na, doon lumawak yung connection ko, nirekomenda ako ng mga kamag-anak ko din, so yung mga naging friends ko, ganun. Ayun, di ba? Yun ang maganda dyan. Parang nating iniingatan mo, no? Lahat ng mga naging connection mo. Nanonood sa atin si Zeus Valdez ng Sports Now, si Bostin Matro nanonood, si Betchay Jong nanonood sa atin, mga morning shift namin dito yan, mga kaabante natin nakatutok ngayong gabi. So, Jay, ito naman, yung transition, Jay, kasi ikaw kumbaga nasa showbiz, di ba? Ikaw nag-aartista, marami ka nang ginagawa. Paano ka napunta sa media? Kwentuhan mo kami yung pagtulay mo. Paano yun? Balikan ko sa sinabi ko, Tol Jigs, kanina. Ako kasi yung taong lahat susubukan. Kung ano yung dumating, pinahalagaan. Kumbaga, kung ano yung dumating, basta trabaho, yun yung nasa isip ko, grab the opportunity. So, hindi natin inaasahan na may nagtiwala na tao na may potential ka pagdating sa ganitong gawain. So, may ginawa kong documentation na may-ari pala siya ng isang media outlet. So, ako nag-operate noon hanggang sa, lumawak ng lumawak. Iba-ibang outlet ng media ang kumuha sa akin, nag-column ako sa mga dyaryo kung saan-saan. Doon ko na ito na kaya ko pala. Doon ko na discover. Ang galing. Pero ano itong curious lang ako, no? Itong JKRS, Jokers News. Ano to? Ikaw may-ari? Ano to? Totally sa online ko yan, sa sarili ko yan. Paano mo siya binild? Paano mo siya binild? Kasi nakikita ko, di ba kami mga reporters din kami dyan, no? Nakasama mo, no? Sila Makahilas ata kasama mo, no? Sila Janse, yan. Nakikita ko, nandun din yung mic ng Jokers. So, kwento mo sa amin paano nagsimula itong Jokers na to at paano siya nakakasabay sa mga mainstream media natin. Bali, totally yung kasi JKRS na yan, talagang online platform. So, na-establish yan since 2020. So, isang media outlet yan dati. So, na-convert ko din sa akin. Inisip ko kasi na sayang. Sabi ko sayang kasi kung hindi ko operate. Dating nasa dyaryo din yan. So, nung na-establish ko siya, tinuloy-tuloy ko hanggang ngayon. Hanggang ngayon naman, nasa iba din akong himpilan, sinasabay ko siya, kumbaga. Itong JKRS, Jokers ba talaga ang pangalan niya? Hindi. Yung niyan, kumbaga advocate yan, justice, knowledge, respect, and service. Kasi all along, ewan ko, sa caption mo ata nakita ko yung Jokers. Sabi ko, Jokers ba? Baka mamaya hindi naman yun ang meaning. Yung pala JKRS lang talaga siya. Nagmumukha lang Jokers.
Ayun. Kasi dati ginagamit ko yung sa hashtag ko, di ba? Jokers, kasi mga kasama ko mga komedyante, Okay, entertainment. okay. Akala ko kasi parang Yun jokers naman news. ilaw. Sabi ko, parang hirap ng kalagayan ni Jay kasi kung titignan mo, balita yung ginagawa mo, pero anong Jokers, di ba? sang kang network? Napakasagwatig niya, no? Sa Jokers ako eh. Parang, anong Jokers? Parang minsan mapapaisip ka, no? Jokers? Niloko mo ba ako? Parang ganyan. Yun nga eh. Jokers eh, kapag kalukuhan, no? Sa JKRS Kaya pala ano siya. talaga ang katotohanan niyan, JKRS, so Justice, Knowledge, Respect, and Service. Ayun. Yun talaga meaning yun. Ayun. So, binigyan natin ng linaw, yun palang ibig sabihin na syempre ngayon, si ano na, kumbaga sa madaling sabi, siya ang CEO, parang ko yung may-ari nito, ng JKRS, Oo. no? Biro mo, Yes. bata. Wala ka pang 30, Jay, no? Wala ka pang 30, di ba? Wala Wala pang pa. 30, may sarili ng media outlet, di ba? Kasabayan nila pati yung mga mic, ikaw yung bumubuo noon, yung mga mic, yung mga print ng Yes. Oo. paano yun? Talaga, lahat. May editor. Talagang sacrifice ko yun. May mga matang bayan ako pag naghahanap ng balita. Yun talaga yung na-provide ko nung una. Kasi nung pinractice ko sa media, kailangan information, kailangan malawak ang isip mo, kailangan makakuha ka ng impormasyon bawat bayan. Yun yung pinrovide ko na kailangan ko. Ayun, oo. So, paano ka naman nakipagkaibigan sa mga kasamaan din natin sa media? Like, for example, sa amin, sa Abante, marami kang mga kaibigan dito na kilala ka. Pati nga yung boss namin, si Tin, nababanggit ka, Jay Martin daw. Sabi ko, small world, magkakilala kami ni Jay, pero hindi sa media. Sa showbiz kami magkakilala. So, paano ka nagkipagkaibigan sa mga kapwa media men natin? Tulad ng sabi ko nga kanina, Tol Jigs, napakaliit lang na industriya. Mm. So, nagkakasama-sama, nagkakabanding, nagkakakwentuhan, nagkakashare ng mga problema. Oo. Yung nagkakausap-usap, kumbaga, syempre nakakasama natin sa isang industry lang, kumbaga. Ayun, pinapangalagaan mo na lang sa madaling sabi. Oo. Kumbaga, nagkakabanding sa isang trabaho, nagkakaroon ng development na bilang kaibigan. Ganon kasi ako, nakikisama, walang sa akin, kumbaga, walang masamang kamati sa akin. Ayun, di ba? Yung mga malakasan dyan. So, Jay, paano mo nagagawa yung work balance na sinasabi? Like, for example, may showbiz commitment ka, pero kailangan may ibalita ka. Paano yung ganong scenario since dual kumbaga sa dual citizenship. Parang gano'n eh. Media at showbiz ka. Parang gano'n eh. Paano yun? Totoo. So totally naman kasi ang nag-duty ako ng gabi sa graveyard ako eh. So sa umaga nakakagalaw pa ako. Talagang kung tatanungin mo ako, Tol Jig, sa tulog, talagang kulang na kulang. Sa umaga naman, so every contract naman ako eh. Pag kami shooting ako, talagang may mga tao naman ako na nag-aasikaso, na asikasuhin yung dapat asikasuhin. So doon ako nakapokus. So every contract naman, every per project kumbaga. Ayun. So hindi siya magko-conflict sa pagbabalita, pag-handle mo ng media outlet mo, ganun. Yun yung inorganize ko nung una, talaga napakahirap. Sobrang hahatiin ko talaga yung katawan ko para... Kasi ang hirap sa part ko na kinasanayan ko, hinahanap-hanap ko yun eh. Gusto ko ako yung mismo pupunta doon. Gusto ko ako mismo yung magtatanong. Ganun kasi yung ugali ko na kahit hindi man sa walang tiwala, pero kinasanayan ko na hindi ako kinasanayan ko na gumagalaw ako. Ganun. Oo. So, Jay, ano hindi mo malilimutang di ba nasa crime beat ka? Ano hindi mo malilimutang napunta mong scoop, ayan, o balita? Ano hindi mo malilimutang na cover mo? Dati kasi sa ibang outlet pa din ako, sa ibang himpilan. So, sumasama ako dati sa mga operation din. Talagang hindi ko inaasahan na ganun ang mangyayari. Talagang delikado. Kumbaga yung katawan nasa kalahating hukay na. Kumbaga. Yun yung hindi ko malilimutan bilang syempre major personality. Nasa puso ko na rin yung paghahayag. Yung pagdating sa operation, handa ka na pagdating mo diyan kasi hindi mo maasahan na magkaputukan or anything na mangyari, hindi mo alam. Ang maganda pa nun, Jay, kung may mga putukan-putukan na ganyan, parang feeling ko sanay ka na kasi stuntman ka din eh. So baka maturuan mo pa yung mga kasamahan mo dyan, no? Na ganito yung tamang iwas, ano yung yung mga ganun, di ba? Bagay na bagay. So, Jay, aware ka ba na, for example, ikaw media personality na, ikaw yung nagbabalita, napapanood ka na sa mga ibang himpilan, sa sarili mong media outlet. Hindi ka na pa pwedeng gumawa ng mga projects sa showbiz na, for example, makaka-apekto sa image mo. Like, for example,
mga kissing scene na malala, mga daring na eksena. Aware ka ba doon, Jay? Paano kung halimbawa may mag-offer sa'yo na magandang project, kaso nga lang, syempre may mga bagay na magkaka-conflict naman ngayon doon sa pagbabalita mo. Like for example, baka bigyan ka ng daring project, hindi yun pwede as a media personality. Paano mo pagdidesisyonan yan? Kasi tulad nun, bilang respeto din sa trabaho, nandito tayo. Tulad ng sabi ko kanina, mahal natin yung paghahayag. Kumbaga, syempre, respeto na hindi natin tatanggapin. Marami pa Ayun. naman po yung nag-aabang dyan. Marami pa ng mga pagkakataon. Kung naiintindihan nyo ko, syempre, bilang artista, ako lang din naman namumuhay lang. Yan lang Oo. naman. Correct. Tama. Parang ang dating okay lang ihindian mo yon kasi kumbaga meron ka kasing ginagawa na mahalaga din sa'yo. So, kailangan maging balanse. Pwede ka naman maging artista na siguro yung mga role mo yung mga mababait o let's say action, di ba? Yung mga ganun lang, pwede siguro. Or maging kontrabida ka lang, pero siguro wag naman yung masisira yung image mo. Kasi pag mga sexy, parang hindi akma pag nagbabalita ka. Tapos, di ba, napupunta ka sa mga ganong eksena, yung mga ganon, no? So magandang kumbaga aware tayo kung tayo magiging multi-talented. Multitasking tayo Oo. So ngayon, yun yung inorganize ko. Talagang piling-pili yung project na ginagalawan. Siyempre, hindi natin maiwasan din talaga. Tulad yan sa schedule, every project ako, per contract. Pag may project, talagang nakapokus ako doon, nakakommit ako doon. Yung araw na yun, talagang pinatatrabaho ko sa mga tao ko din. Ayun, Ganun yung Paano? okay naman lahat. Wala ka pang 30 niyan pero yan na yung mga iniisip mo, yung mga imbis na parang nating mag-ipon ka para sa sarili mo, ang ginagawa mo, hindi, papasahurin ko to Kasi tumutulong to sa mga ginagawa ko, no? Parang matindi ka pa kay Josh Mohican yan, no? Parang ganun yung So Jay, pag-usapan din natin yung yung mga saan ka mapapanood, saan nila mapapanood yung mga pelikulang ginawa mong action, saan na si stream yan, ganyan. Meron na rin akong this coming mga project for now kasi niluluto pa lang din namin. Napakahirap din naman na pangunahan ko din yung production. So marami akong project na talagang pasabog na ngayon ay lalabas. Sa sinihan ba to? Oo. Sa sinihan? Sa Sa sinihan, platform? sa sinihan, sa Netflix, meron ako sa Netflix. Ayan. Abangan natin yan. Ano to, mga action talaga, no? Action to, action. Mga ilang araw ang binubuno mo sa isang action movie? Ilang weeks to bago matapos? Depende kasi sa sa situation ng action kasi merong syempre tutuhog-tuhugin natin yung mga action, talagang mabusisi yan pagdating sa action Hindi naman ganun kadali Minsan yung isang eksena umaabot ng isang araw yun di ba? Sa isang sequence. Oo. Oo, nakadepende kasi yan So paano mo ginagawa 'yon? Like for example, yung mga effects, yung mga pasabog-pasabog, paano 'yan? So ngayon kasi napaka-high-tech na natin So may editing na tayo. So nasa thinking ko na yun kung paano ko iisipin na kung paano sumabog. Syempre kumbaga gumagawa ka pa lang, editing na yung pinag-uusapan. Ganun kasi ako mag-isip Correct. So, ibig sabihin maganda yung partnership nyo ng editor mo, di ba? Ibig sabihin, kung ano yung naisip mo, dapat yun yung maggawa niya. Ganun kasi ako halimbawa, syempre gumagawa din ako ng mga documentary, mga film, short film. So, pag gumawa din ako, talagang pag naisip ko yan, talagang yun yung gusto ko. Mahirap naman kasi yung pabago-bago. Pagdating sa editing, hindi natin alam kung quality ba. Ayun, tama. How about yung mga gamit, Jay? No? Ano na yung mga na-invest mo para mapatakbo mo yung sarili mong production? Ayan. Ako sarili, yan ang una-una ko din pinrovide kasi yan ang kailangan. Hindi tatakbo ang pelikula kung wala kang gamit. Kasi yung tao nandyan lang yan. Importante yung gamit. Oo. So, mga ilang gamit nang meron ka o umabot ka na ng magkano para magka-idea lang tayo sa mga gustong subukan din yan balang araw. So kasi yung camera ko tatlong camera na rin dalawang 4K resolution din dalawang 4K and then yung isa ko halos ganun din So pwede ng panlaban kumbaga. Kasi importante, mga dalawang pang-pelikula, di ba? Ayun, diba? Talaga naman. So Jay, ano naman na mabibigay mong advice sa mga kabataan natin, lalo na yung mga kagaya mo wala pang 30 na gusto maabot yung mga pangarap nila na maging media man, maging artista, paano?
Advice ko lang sa mga, yan, tulad ko sa mga kabataan dyan, na wag muna kayo papasilaw, wag muna kayo mag-aasawa. Talagang Tama. mahirap yan. Labanan nyo yung takot, syempre, isipin nyo yung kinabukasan, hindi tayo laging bata. Isipin nyo yung kinabukasan, na hindi na natin may babalik ang kahapon. Yun na naman yung masasabi ko kasi kasi naranasan ko yun, napakahirap eh. Minsan kasi pag minapalampas ako ng proyekto at nangihinayang ako, doon ako natuto. Ayun, 'di ba? Nanonood sa atin si Telebabe Aimee Sebastian, sabi niya, "Wow. Magkakilala pala kayo ni Aimee." Oo. Oo naman. I mean, salamat. Kasi after ko, si Aimee naman yung next. So, magkasunod kami ng time slot. So, next na si Aimee. Nagulat ako, nag-comment siya, sabi niya, "Wow." Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng wow ni Aimee nung marami na ako naging guest, pero sa'yo lang siya napawaw eh. Hindi ko alam kung ano Wow. ibig sabihin nun. Ayan, okay. Message mo kay Aimee, baka may gusto ka sabihin, Jay. Kay Amy at syempre gusto ko ma-meet na personal, totally. Meron pagkakataon na hindi natutuloy na magkikita dapat tayo syempre sa isang film content din, 'di ba? Magkasama tayo sa Tibon Production. Ayan. Hindi kami nagkamit, sayang. Pero Hindi kami pwede kayo nagkausap. gumawa ng action. Okay ba maging leading lady mo si Aimee? Bakit naman hindi isang Amy Sebastian yan? Ba't tatanggihan natin yan? Oo. Abangan natin yan. Sana operan mo tapos ikasan nyo para mapanood natin yung magandang action na yan. Ay, sige. Pagka may maganda-gandang producer at magandang pelikula to, sige, offer natin kay Amy. Ayun, talaga naman. Jay, si Aimee nag-comment. Sabi ni Aimee, nakaka-amaze tong batang to. Believe ako sa powers niya. Sana mag-guest ko din to sa Telebabe. Pero Jay, itong Telebabe, hindi to pwede online ha. Kailangan live kang pupunta dito. 9 o'clock. Sure, no problem. Ayun, sige. Oo, abiso lang talaga pag-abante. Talagang mabilis, mabangis, walang mintis. Di ba? Wag mo galingan. Baka mamaya mapalitan mo si Janse. Baka ma-discover ka ng mga boss namin. baka mapalitan mo si Janse. Huwag masyadong galingan. Okay. Ayan. So, Jay, thank you so much sa iyong time. Pagka mag-guest ka kay Aimee, i-message mo lang siya. Live dapat nandito para ma-hot seat ka niya. Okay? So, Jay, God bless ha. Ingat palagi at galingan mo pa sa lahat ng ginagawa mo. No? Nakaka-inspire ka sa mga kabataan natin at kami natutuwa. Ang wish lang namin sa'yo good health. Huwag mo pabayaan ng iyong tulog. Talagang alam ko maabot mo yung lahat pero huwag mo pabayaan yung sarili. Thank you so much, Jay Martin. Maraming salamat, Tol. See you soon. Ayun, Jay Martin, palakpakan natin, batang action star at the same time isa sa mga new breed no, ng mga crime beat reporters. Nagulat din ako sa batang to si Jay Martin kasi kaya bata, kasi wala pa siyang 30 Ako 30 something na ako So medyo may edad na tayo ng konti. Nag-aahit lang talaga tayo. So grabe nakakabilib tong Jay Martin na to. Talagang makikita mo yung yung pagiging porsigido niya no, na kung ano talagang gusto niyang maging, di ba? Walang makakapigil. Kaya nga nang sinasabi niya kanina na pag kami naka-discover sa kanya, hindi niya pinapalampas, di ba? Nagulat nga ako kasi alam ko artista lang to Oo, hindi ko nilalang artista. I mean, artista yung nag-iisa niyang trabaho. So, lang pa sa atin nakita ko nagiging reporter na. Ang galing Nagiging siya, talagang legit din siya, no? Na kasi kasama din niya yung mga batikang reporter natin, kagaya nila Jansen Macahilas, at marami. Pakilala nga din siya ni Charmaine Abong, tsaka ni Bostin Mato. Kaya nagulat din ako na grabe, talagang bumababa ditong Jay Martin na to. Talagang nakakabilib. So, yan ang mga kabataan, gayahin nyo to si Jay Martin. Nakalimutan ko nga lang itanong kung saan siya bumibili ng jacket kasi parang yung jacket nito mga 180 pieces yata. Minsan leather, maong, iba-iba, no? May waterproof pa nga Ang wala kasi.